Sa kabila ng lumalakas na apela ng mga manggagawa, malabo raw na maibigay sa ngayon ang hinihiling nilang 70 pisong across-the-board wage increase. Baka maging mitya pa raw ito ng pagkalugi ng ilang kumpanya na posibleng humantong sa pagbabawas ng empleyado o tuluyang pagsasara ng negosyo. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sobrang na sa paghihigpit ng sunturon, baka sumabog na po ang aming tiyan sa paghihigpit. Kapos na po talaga ang sinisildo namin. Buwagin ang board at ipasa ang pagbibigay ng tamang sweldo sa Kongreso. Ang kalagayan ng mga manggagawa na siyang nagbibigay ng tunay na yaman sa ating lipunan. Tila puno na nga ang salop ng mga manggagawa. Sa konsultasyon kanina hinggil sa aumento sa sahod, hindi na nila napigilan ang kanilang emosyon. Hinaing nila, ibigay na ang aumento sa sahod. Ako ay nababahala sa dinami-dami ng mga economic indicators na sinasabi ng DTI at ng ating gobyerno. Sumasapat pa ba ang sahod na tinatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila? Alam naman daw ng mga may-ari ng kumpanya na kailangan ng taasan ng sahod na sa ngayon ay 426 pesos ang minimum sa Metro Manila. Pero kung magkano, hindi pa raw nila masasabi sa ngayon. Hindi naman po pwedeng para lang mabuhay yung isa, kailangang patayin yung ating partner. 90 pesos across the board na wage increase ang hiniling ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP at naman manggagawa sa buong bansa. Magkaiba ba ang bitukan ng taga-probinsya at taga-Manila? Sabi ng wage board, sa ngayon malabo daw ang 90 pesos na across the board. It will result into either high inflation, and high inflation will result into unemployment. Dahil bakit? Halimbawa, minandate natin yan. Ganun kalaki yung gagastusin as an overhead outlay ng mga employers. What they will do as a normal defense mechanism or self-preservation is they will downsize their operation in order to pay it. Dating isinangkala ng DOLE na malabo pa ang wage increase dahil wala pang isang taon mula na magbigay ng aumento sa pamamagitan ng 22 peso cost of living allowance o COLA. Pero dahil sa Mayo ay mapapaso ng isang taon at dahil sa ilang kondisyon na rin gaya ng pagtaas ng inflation sa bansa, posible na raw maibigay ang aumento sa sahod. We will have to take into account yung newly approved increase in the education, cost of education, yung transport cost. Maaaring magbigay pero barya lamang po ibibigay ng kapitalista. Muling magkakaroon ng konsultasyon sa mga susunod na araw at mataas ang pag-asa ng mga manggagawa na may makukuha sila sa kanilang kahilingan. Ang inaabangan pa ay kung aabot ito sa May 1, araw ng mga obrero. Marisol Abduraman, GMA News.